Patakbong sinusundan ni Hill ang babae. Sa tangkad nito'y 5 beses ang laki ng mga hakbang nito kumpara sa maliliit na paa ng bata. Kahit nakakaagaw ng pansin ng batang tumatakbo ay hindi na nag-abala pa ang iba na sundan ito. Sanay naman ang mga tao sa MMG na makitang tumatakbo sa paligid ang apo ng dating modelong si Katarina. Ayon na din sa pag-uutos nito. Hinahapong napatigil sa pagtakbo si Hill at tinanaw ang naglalakad na palayong babae. Susundan niya na sana ito nang makita niya ang pamilyar na lalaki. Uncle Winston! Mula sa malayo ay pasimpleng sinusundan ni Jake ang lalaki upang hindi makahalata. Muli itong lumuko ng isang pasilyo. Kinuha niya ang phone sa bulsa at tinawagan ng sekretarya. Yes, Maya? Don't bother. Still, I'm at the MMG. Yeah, you go ahead. Pinatay niya na ang tawag at muling isinilid sa bulsa ang telepono. Kita niya ang pagsakay ng elevator ni Winston. Nang magsara ang bagon ay tinungo niya ang isa. Bahala na kung saan floor siya dalhin. Sasakay na sana siya nang makita ang isang batang patakbong pasakay ng elevator. How come that there is a child here? Nasaan ang magulang nito at pinababayaan maglaro sa kung saan-saan ng anak? Babaliwalain niya na sana ito nang makitang napatda ito nang hindi sinasadyang matisod ito ng isang lalaki. Ni hindi man lang nagwan lumingon nang nakatisod at dire-diretsong naglakada. Agad na lumabas ng bagon si Jake at tinungo ang batang baka sa mukha na paiyak na. Hey, buddy! Tawag pansin niya dito nang makalapit. Are you okay? Tila nanigas sa kanyang kinatatayuan si Jake nang mag-angat ng tingin ng bata. His eyes are like cinnamon, na tila nakita niya na ang pares ng mga matang iyon. His dark hair with a slightly natural curl. Bigla ang pagsukbibi ng kakaibang damdamin kay Jake. May kung anong damdaming pumukaw ang pares ng mga matang iyon. Nilapitan niya ito't lumuhod upang pantayan. Are you okay? Yes, mister. Thank you for your concern. Napangiti siya at ginulo ang buhok nito. You're a brave young man, you know? Anya dito at inayos ang natanggal na pagkakabotones ng coat nito. I am. Tango nito. What are you doing here? I'm looking for my mom. Agad na kinutuban si Jake. Your mom, huh? What does your mommy do here, then? She's a model. A very known model. Pagmamalaki nitong saad. Aren't you supposed to be at home? Playing with your friends? I'm here to surprise my mom. Oh, you're such a sweet boy. Ngiti niya dito. May I know what is your mom's name? My mommy? She is Audrey Atienza Fuentes, the mega model. Prenteng nakaupo si Rhea sa sofa at inaayos ang schedule ni Audrey gamit ang kanyang laptop. Inabot niya ang cup na naglalaman ng kape sa katabing table at ininom. Tiningnan niya ang oras sa wall clock at isinandig ang likuran sa backrest ng sofa. Maraming naidagdag at nabago sa schedule dahil sa pagkakaudlot ng shoot. Mabuti na lamang at kasabwat niya si Maya at pinagtakpan pa sila ni Mr. Sandoval. Kung hindi ay malamang wala na siyang trabaho. Ngunit ang pinagtataka niya ay bakit dito sila pagtatakpan gayong sila na nga ang nagkamali. Oh well, maraming salamat pa rin dahil kung hindi kay Mr. Sandoval, baka umuwi na ako ng Pilipinas. Katatapos lang ng meeting nila with the other directors regarding sa pag-hold ng CDZ Corporation. Abay, malaking kumpanya ito at tiyak na ikatutuwa ng marami dahil tataas pa ang kanilang sweldo at lalong mas makikilala ang kanilang agency. May ilang kumukonsyaba nga lang dahil iniisip ng mga itong maaaring paikutin lamang sila ng CDZ at sa huli mabili nito ang MMG. Well, kung tutusin ay hindi malabo mangyari iyon dahil napaka-maimpluwensya namang tunay ng kumpanyang ito. Kung sa kanilang maliliit na sanghay ay ayos lang dahil maaaring tumaas ang kanilang sweldo at maaari ring magkaroon ng pagbabago. Ngunit kung sa mga executives ay malaking kahihiyan dahil hindi lang trabaho nila ang magbabago, gayon din ang malaking epekto sa pangalan nila. Ang maimpluwensyahan kung sa mabuti o masama man iyon ay hindi niya alam. Paikot-ikot at nakakahilo ang daloy ng showbiz. Ewan niya ba't napasok siya sa trabahong talent manager. Ang alam lang niya, nandito sila upang magbigay ng entertainment at mapag-uusapan ng sambayanan. Mga intrigang wala namang katotohanan at isyong walang katuturan. She stretched her legs at ipinatong sa center table. Itinabi niya ang laptop na nasa kanyang kandungan at isinandal ang ulo sa backrest ng upuan. Hindi naman siguro masama kung iidlip lang siya ng saglit. She crossed her arms in her chest and closed her eyes and felt the relaxation in her position. Wala pa mang ilang minuto nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon si Audrey. Ay, patola!
Balikwas ni Rhea mula sa pagkakaupo. Sorry, ngitim pa umanhin ni Audrey. Nagising ba kita? Inilak nito ang pinto at naupo sa harap ng vanity mirror. Saan ka ba galing at hindi ka na nakapunta sa meeting? Umayos ng pagkakaupo si Rhea at inayos ang salaming suot. Ha? Nasa restroom lang ako. Sumama bigla ang tiyan ko kaya... Iwas tingin sagot ni Audrey at tiningnan ang refleksyon sa salamin. Kumuha ka na ba ng gamot sa klinik? Takot kukuha kita. Naku, hindi na. Okay na ako. Okay na. Agad na agap ni Audrey. Okay, sabi mo eh. Muling bumalik si Rhea sa pagkakaupo. Muling binalingan ni Audrey ang sarili at pinakatitigan ang sarili sa salamin. Hinawakan niyang medyo namamaga niyang labi. Kanina pa nangyari ang halik na iyon ngunit magpahanggang ngayon nararamdaman niya pa rin ang init ng mga labi. Ang totoo hindi naman talaga siya galing sa restroom. Nagpalipas siya ng oras sa rooftop kung saan mapag-iisa at makapagmumuni-muni siya. Wala siyang lakas ng loob na kaharapin ang lalaki. Ano sasabihin niya dito tungkol sa anak? Hindi niya pa dito kayang sabihin ang totoo. Every time na mauungkat ang bagay na iyon ay pakiramdam niya ay pinanghihinaan siya. Paano pa kaya at si Jake mismo ang nag-uungkat noon sa pagitan nila? Kanina lamang ay halos simatayin na siya sa galit at nervyos. Kung hindi niya lamang napigilan ang sarili ay baka... Natahimik ka na dyan? Putol ni Rhea sa kanyang pag-iisip. Ha? Nakikinig ka ba sa akin mula pa kanina? Sorry, may sinasabi ka ba? Sa sobrang okupado ng isip niya ay hindi na niya namalayan ang paligid. Ano ba nangyayari sa'yo, Audrey? Sinasabi ko na nga ba? Nailing na lamang si Rhea. Kanina pa ako dada ng dada. Hindi ka naman pala nakikinig. Sayang lalaway ko. Sabay silang napalingon na mag-ring ang cellphone ni Rhea. Kinuha ni Rhea at tinignan kung sino ang tumatawag. Si Jackson. Ano naman kailangan ng unggoy na to? She taps the answer button. Oh. Rhea. Si Hill nawawala. Ha? Napalingon si Audrey dito nang mapatayo sa kinaupan si Rhea. She looked at her, asking, Did something happen? Marahang umiling si Rhea ngunit sa loob-loob niya ay doble-doble na ang kaba. Paano niya sasabihin dito nawawala ang anak nito? Ibinaba ni Rhea ang hawak na cellphone at tumingin kay Audrey. Sasagutin ko lang. Kailangan eh. Hindi na niya hinintay ang tugon ng dalaga at agad na lumabas ng dressing room. Nagtatakang sinundan na lamang ni Audrey ng tingin ng manager at kibit-balikat na kinuha ang nakacharge na cellphone. Gaga ka ba? Bakit mo winala? Bungad ni Rhea kay Jackson nang mababaan niya ito sa lobby. Kinurot niya ito sa tagiliran. Sa hindi ko naman alam na bigla nilang mawawala. Iwas ni Jackson dito at napakamot sa ulo. Nagtanong lang naman ako sa front desk tapos pagbalik ko wala na. Lugot talaga tayo nito kay Madam Kat. Nagigigil talaga ako sa'yo. Ngaling-ngaling hampasin niya ito ng tab. Oh, paano tayo nito ngayon? Baka nasa paligid lang naman yung batang yun. Naglalaro. Wala naman sigurong masamang taong kikidnap kay Hill, diba? Matalim na binalingan, si Jackson ang tingin ni Rhea. Hindi mo ba sinabi kay Ma'am Audrey? Alam nga naman sabihin ko pa sa kanya, di mas lalo lumala ang sitwasyon. Anito at nagpalingalinga sa paligid. Hindi mo naman kasi sinabi ko nasan kayo. Ayan tuloy. At ako pa sinisisi mo, ha? Anito at hindi nakapagtimping hampasin ito ng tab na hawak. Wala na siyang pake kung masira iyon. Aray! Teka, hanapin ko, okay? Hanapin ko. Iwas na Jackson sa hampas nito. Tumigil si Rhea at dinuro ito. Siguraduhin mo dahil hindi lang hampas ang matitikman mo. Bakit? Pati katawan mo ba? Ba't sira ulo? Agad na umakyat ang lahat ng dugo ni Rhea sa mukha at hinablot ang pagkalago-lago nitong buhok. Aray! Muling daing ni Jackson. Halos lahat ng mga napapadaan ay napapatingin na sa gawin nila ngunit walang pake si Rhea at masaligpitan pa ang pagkakasabunot sa buhok nito. Bastos ang bibig mo! Nagigigil na kinurot niya ito sa tagiliran nang hindi binibitawan ang buhok nito. Aray! Oo na! Binitawan ni Rhea ang buhok nito at hinarap ang lalaki. Umayos ka! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Hawak ang nananakit na bunbunan at anit na niyuko ni Jackson ng babae. Parang hindi babae ko makasabunot dahil pa si John Cena sa lakas. Tumulong ka rin na ba? Hindi lang ako may kasalanan dito, no? Doon ka. Turo ni Rhea sa gawing kaliwa. Pupunta ako sa security para tingnan ang CCTV. Kilos! Agad na tumalima si Jackson.
Agad na nawala ang ngiti ni Jake sa labi at napatunghay na lamang. Para isang bombang sumabog ang kanyang nararamdaman na sabihin nito kung sino ang hinahanap. Hindi niya makapasa damdamin kung ano ang dapat na maramdaman. Nagahalo-halo at tila buhol na sinulid na tiyak na napakakomplikadong ituwid. Mister? You! Are you there? Kaway nito sa kanyang muka at pilit na kinugo ang kanyang atensyon. Nanatiling nakatitig lamang si Jake sa batang kaharap. Tinitingnan at tinititigan ng maigi ang itsura nito. Small features that are very familiar to him, especially his eyes that he surely thinks he inherited from his mother. But your mind is in outer space. Wika nito't napakabit balikat. No, I'm sorry. I'm sorry. Iling-iling ni Jake at napakamot sa kilay. I was just... Can't believe that the mega model has a child. Oh well. Kibit balikat din ito at humalukip-kip. Many have said that, but their intention is only to court Mommy Audrey. Mommy Audrey? Kastigo ni Jake sa sarili. Then after knowing about it, they'll just suddenly disappear like a bubble pop. Anito at umaksyon na animoy may pinutok na bula sa hangin. Umayos ito ng tayo at seryosong tumingin sa kanya. You're one of them, right? Oh no, a big no. Agap na sagot ni Jake. Indeed, a big no-no. Hindi niya kailangan maglaho pa dahil ngayon ay may dumagdag pa sa rason niya para mas manatili pa dito. Panandali ang nahimik lamang ito at tila sinusuri siya. How can I assure you're not one of them? Well, nagtaas ito sa kanya na isang kilay at matamang nakatitig lamang ito sa kanya tinihintay ang kanyang tugon. How old are you, young man? I'm 4, nearly 5. Anito at sinuksok ang dalawang kamay sa bulsa nito. A side of Jake's lips curved upside. He got his posture and mannerism. Tumayo siya at ginaya ang postura nito. He slid his hands to his pocket and looked at his son. Son, kay sarap sa pakiramdam na tila hinihila siya sa alapaap. Alright, Mr. Hill. My name is Hill. Tango nito. Hill. Pag-uulit ni Jake. Alright, Mr. Hill. May I invite you for a joy trip? Lahad niya ng kamay dito. A joy trip? Baka sa mukha nito ang pag-aalilangan. But my mom, she will surely look for me. Oh, come on. I'm not going to kidnap you. But if possible, baka iuwi pa kita. Nais niya sanang idugtong ngunit kung hindi lamang siya papatayin ng konsensya, ay kanina niya pa talaga ginawa. Wait a minute. Is this a bribe? Or ESOP? For what? Kuruto ang tanong ni Jake. You know, kibit balikat nito. To get my trust and credence for you to help my mom. Nanunoy ang anas nito at nagpalingalinga kuno sa paligid. Agad na napapalatak ng tawa si Jake. Ang ilang tao sa paligid ay napapalingon dito dahil sa buong buo nitong tinig na tila kulog na sumusuklob sa paligid. So natural yet so sexy. Muling binalingan at niyuko ni Jake si Hill. You're a smart one. Is it a yes or a no? Okay. Ano to at humawak sa kanyang kamay. Sandali kinagulat iyon ni Jake ngunit kalaunan din ay mahigpit na hinawakan ng maliit nitong kamay. This time, he surely won't let them go. Natatarantang sa nilubong ni Rhea si Jackson. Ano, nakita mo ba? Hindi eh. Ana Jackson at nahahapong naupo sa katabing upuan sa waiting shed. Jackson! Malilintikan tayo dito! Nagpapadyak na parang bata na sabi ni Rhea. Yan ang gusto mong gawin ko? Mag-report sa pulis ng missing? Sa pagpunta pa nga lang ng management, takot ka na eh. Naiintindihan mo ba ako? Kapag may nakaalam na nawawala si Hill, baka samantalahin nila yun at gawing issue. Masabi pang responsable. Ano Rhea at naupo sa tabi ng lalaki. Oh, bakit? Totoo naman, diba? Sino bang hindi nagsabi ko nasaan sila? Tatango-tango saad na Rhea. Sino bang iniwan ng bata at nakapagharutan sa front desk? Anong haro? Oo, haliparot ka. Inuna mo pang makapaglandian sa receptionist ka sa unahin ng bata. Akala mo hindi ko nakikita yung pakindat-kindat nyo kanina? If I know, hindi ka naman talaga naghahanap. Nagpapakute ka lang. Hoy, sobra ka na ha? Ani Jackson at hinarap ang babae. O ano, bakit papalag ka? Muling tayo ni Rhea at nakapamewang na hinarap ang lalaki. Bubulong-bulong na lamang na umiwas si Jackson. Kung wala lang sila sa lugar na iyon, baka kanina niya pa na ibalibag ang bungangerang babaeng ito. Daig pang nanay ko kung mag-rap. Bulong ni Jackson sa hangin.
Basta, kailangan nating mahanap si Hill. Determinadong saan nito at nagmamarchang naglakad paalis. Napasandal na lamang si Jackson sa lamesa at itinukod ang dalawang siko doon. Sa hindi sinasadya ay dumako ang kanyang paningin sa pang-upo ng dalaga. Humahapit ang suot nitong pencil cut skirt sa kurbada ng balakang nito, pababa sa bilugang hita. Agad na naipilig ni Jackson ang ulo. Kung hindi lang mukhang manang itong babaeng ito, baka isipin ko, modelo rin. Sa muling pagdilat ng kanyang mata ay agad na napadako ang kanyang tingin sa isang babaeng napadaan sa kanyang harap. Ang tindig nito ay tila isang beauty queen at kung maglakad ay humahampas ang balakang sa bawat paghakbang. Now, that's what we called sexy. Habol tingin niya pa dito na halos mabali na ang buto sa leeg. Bit-bit ang mga pinamiling laruan. Hawak-hawak ni Jake si Hill sa kamay habang papalabas ng store. Hawak ang isang robot figure sa isang kamay. Hinila ni Hill ang kamay niya at may itinuro sa kung saan. What is it, young man? Tumigil siya sa paglalakad at nilingon nito. I want ice cream. Labi nito at muling itinuro ang direksyon ng nagtitinda ng sorbetes. Too much sweet can damage your teeth. You know? Humalukip-kip ito at tumango. You speak like my mom. She always said that. Isang buong tawa ang pinakawala ni Jake. Oh, this kid. Kuhang-kuhan itong ugali ng mommy nito tuwing may gusto. Naalala niya si Audrey dito. Tila batang hindi nasusunod ang nais nito. Nahahalukip-kip sa kanya tuwing gustong itong ikuha niya ito ng buko. Not aware of the attention na papabaling ang mga nagdaraan sa lalaking tumatawa. Sinong hindi mapapalingon dito gayong sa tawa pa lang ay napaka-sexy na at bumbo. Niyuko ni Jake si Hill. You want ice cream? He pouted and slowly nods. Okay then. Unti-unting nagliwanag ang mukha nito na bumaling sa kanya. Baka sa mukha ang pagkasabik at tuwa na hinila siya nito sa sorbetero. Look at them. They are so cute. Ang pogi ng tatay. Maganda rin sigurong nanay. Swerte ng asawa. Pogi na ang anak. Hot and yummy pang asawa. Agaw atensyon ang dalawa sa mall. Jake in his checkered maroon suit, while Hill in his checkered blue. Binili nila ito sa isang store at agad na isunuot. Just like a father and son bonding. No, not like. It's actual. Sipping and licking the ice cream, nakangiting tiningala siya ni Hill. Thank you, sir. Sir? Call me Daddy. Daddy? Yes. Tango niya. Just like your own daddy. I am. He surely knows he was. Ngunit may mga ilang tanong pa ang kailangan ng kasagutan. Daddy Jake. Manghangwi ka nito ngunit bakas ang pagkatuwa at galak. Yes, son. Anya at binuhat ito sa isang braso. Yay! I hope my daddy now. Sasabihin na ba natin kay Ma'am Audrey? Nakakapong tanong ni Jackson kay Rhea at itinukod ang dalawang braso sa tuhod. Halos naikot na nila ang buong building ngunit wala. Hindi naman nila magawang ipagtanong sa iba dahil nga sa posibilidad na gawan pa ito ng issue. Malay ba nilang reporter na pala ang napagtanungan nila? Malamang sa malamang ay diretso media ang abo nila. Matapos kumuha ng mainom sa vending machine, iniabot ni Rhea kay Jackson ng isang can ng beer at naupo sa tabi nito. Beer, ha? Pampalakas na loob. Anito at agad na binuksan ng hawak at diretsong tinungga. Hoy, hoy, hoy! Ano ka ba? Awat ni Jackson sa babae at ibinaba ang tinutungga nitong hawak. Hindi beer ang sagot sa problema. Anong gusto mo gawin natin? I-report sa management ang nawawalang bata? At tapos ano? Pagpiestahan sa balita? Sarkastiko nito sabi at muling uminom sa can na hawak. Mabuti pang sabihin na natin kay Ma'am Audrey. Anak niya iyon. Tiyak na mag-aalala iyon higit pa sa atin. Anya at tumayo. Saan ka pupunta? Sa CR sama ka? Nanguuyam na tanong niya dito with matching taas baba pa ng kilay. Sinong mula sa katanuan ang niloloko mo? Hindi mo ako mauuto kahit malasing pa ako ng beer na to. Taas ni Rhea sa hawak. Ikaw, hindi. Baka yung ibang model, oo. Napabuga sa iniinom si Rhea. Gago! Nasundan niya na lamang ng tingin ang naglalakad na lalaki patungo sa mail's room. Demonyo tong saraulong to. Anya sa sarili at inisang lagok ang natitirang beer sa can. Kailangan na nila ipaalam kay Audrey ang pagkawala ni Hill. Kailangan nitong malaman ang nangyari. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang numero nito. Ilang ring ang lumipas bago nito sinagot ang tawag. Audrey, huwag ka sana magagalit ha.
Alam kong marami ako nagawang kasalanan na alam mong pinagsisisihan ko. Audrey kasi. Nakagat niya ang labi. Abot-abot ang kaba ng kanyang nararamdaman. Paniguradong isang seminar ng sermon ang aabutin niya kay Katarina kapag nalaman nito. Si Hill, nawawala. Diyos ko Lord, patawarin niyo ako sa nagawa kong kasalanan. Sa kotse ay nilingon ni Jake ang katabing bata. Nakahilig na ang ulo nito sa upuan, yakap ang nabili nilang isang cartoon figurine. Nakatulog na ito, dala ng pagod at paglalaro. May bakas pa ng chocolate ice cream na kinain nila sa pisngi nito. Saktong nag-red light, kumuha siya ng wet tissue at dumukwang upang punasan iyon. Nagkaroon siya ng pagkakataong matitigan ito ng mas matagal at malapitan. Muling umusubong ang mga katanungan sa kanya. Bakit itinago at inilayo ni Audrey sa kanyang anak? What is or are her reasons why she did it? Madaming tanong at bakit. Gusto niya mang malinawan at kasagutan ay kailangan niyang maghintay. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan si Victor. Hello, Vic? Siguraduhin mong importante yan dahil naudlat ako. The heck, dude? Kaya ka hindi sinaseryoso ni Maya dahil tarantado ka. Naririnig niya pa ang boses ng kasama nitong babae. At gago. I know. Pagak natawa nito. Cut with my life. Ano ba sasabihin mo? I'm with my son, Victor. And this time, wala na silang kawala sa akin. I will never lose them again. Rhea! Bungad ni Audrey nang malapitan si Rhea sa lobby ng MMG. Mukha itong miserable at tila may malaking problema. Nag-aalalang nilapitan niya ito. Sa anyo pa lamang nito ay aaklain mong nakapatay ng tao. Mula sa pagkakayo ko sa inuupuan ay agad na nagtaas ng tingin si Rhea nang marinig ang boses ni Audrey. Oh, Audrey, I'm really sorry. Agad nagagap nito sa kamay ng babae. Teka nga, ano ba nangyari? Naupo si Audrey sa tabi nito. Tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ewan niya ba't nakaramdam siya ng kaba. Audrey, kasi huwag ka nang pa-intense. Ano ba yun? Sa totoo lang ay kinakabahan na talaga siya. Tila may nangyaring hindi niya na naisip mangyari. Kasi nag-aalangan ng wika ni Rhea. Naghihintay na tiningnan siya ni Audrey. Si Hill. Hill? Anong meron kay Hill? Unti-unting umahon ng kaba sa kanyang dibdib. Si Hill kasi nawawala. Tila nabibiging napatulala na lamang sa Audrey. Pilit na inirerehistro sa kanyang isipan ang naulinigan. Tama bang pagkakarinig niya? Ano ka mo? Audrey, kasi magpapaliwanag ako, okay? Tumawag kasi ang lola mo. Ang sabi niya pupunta raw dito si Hill. Pero ayaw niya ipasabi sa'yo. Isa-surprise ka raw nung bata. Ang problema, hindi namin sinasadyang maiwala si Hill. Hindi naman kasi nag-text man lang sa akin si Jackson na nandito na sila kaya... Oh my God, Audrey! I'm really sorry. Kasalanan ko kung bakit nawala si Hill. Nag-i-hysteria ang saad ni Rhea. Nanatiling walang imik si Audrey at pilit na inuukil-kil sa kanyang isipan ang naulinigan. Marahil kung hindi pa tumunog ang cellphone niya ay hindi pa siya mababalik sa realidad. Sabay silang napatingin sa kanyang telepono. Nakarehistro doon ang pangalan ng kanyang lola, hudyat na tumatawag ito. Bago pa man masagot ni Audrey ang tawag ay maagap na nahawakan ni Rhea ang kamay ni Audrey. Napabaling ito sa kanya. Iiling-iling at nagmamakaawang tingin na huwag niyang sagutin ang tawag. Hanggang sa mamatay ito ay hindi binitawan ni Rhea ang kamay nito. Nang ilang minuto na lumipas ay hindi na nakatiis pa si Rhea. Hindi niya gustong nananahimik lang ang babae. Audrey, please. Pagsusumamo niya rito. Huwag kang basta manahimik na lang dyan. Kung gusto mo saktan mo ako, o di kayo tanggalin ako sa trabaho. But not a cold treat. Please. Hindi alam ni Rhea kung paanong aaluin ang dalaga. Nagpakawala ng buntong hininga sa Audrey. Anong oras siya nawala? Mga 2.5 hours na. Humingi na ba kayo ng tulong sa management? May hinahon niyang tanong dito. Yumukong umiling si Rhea. What? Hindi makapaniwalang turan niya. This time ay hindi niya na kayang i-handle ang galit. Hill is missing for almost 3 hours. Bakit hindi man lang kayo nagpatulong o nagsumbong? Gagawin naman namin, sana. Ang kaso, baka gawan pa nila iyon ng malaking issue. It can ruin your career. The hell I care about my career. Napatay yung anas ni Audrey. Mas mahalaga pa ba iyon kaysa sa kapakanan ng bata? Paano nalaman kung may masamang nangyari na pala sa kanya?
Iisipin mo pa rin ba legend ka rin na ito kung nasa panganib na pala si Hill? Of course not. Iniisip lang din naman kita kaya kasalanan ko ang lahat. Ako naging pabaya. Naluluhang wika ni Rhea at napayuko sa kinauupan. Mariing naipikit ni Audrey ang mga mata. Wala din namang mangyayari kung idadaan niya sa galit ang pag-aalala. Muli siyang naupo sa tabi nito. Walang may gusto sa nangyari kaya wala kang kasalanan, okay? I understand you and thank you for that, Rhea. Alam niya na para sa isang talent manager na kagaya ni Rhea ay masakit makita na ang alaga nito ay pinagpipiyastahan ng mga uhaw sa chika at masira ang pangalan. Muling napabuntong hininga siya. For now, sino pang nakakaalam na nawawala si Hill? Si Jackson. Siya ang muling nakasama ni Hill bago siya mawala. Anito't pinapahid ang luha gamit ang likod ng kamay. Huwag ka na umiyak dyan. Mabuti pang hanapin na lang din natin siya habang hindi pa alam ng lola. Anya tumayo sa kinauupan. Hindi ka ba galit? Tanong nito at inayos ang pagkakasuot ng salamin. Galit ako. Pahayag niya sa matigas na tinig. Tumayo ka na dyan at hanapin na ulit natin si Hill. Baka nasa tabi-tabi lang iyan at naglalaro. Anya rito at nagpatiunan ng lumakad. Baka kung saan lang napadpad ang anak niya. Sa dressing rooms, set at iba pang lugar sa MMG. Madalas na kinaaliwan ito ng mga tao kaya hindi imposibleng baka nasa isang dressing rooms lang ito. Papasara ng elevator nang makita niya si Maya na papalabas ng building. Agad na tumambol ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi rin imposibleng makita ng amo nito si Hill. Oh, ang tanga mo. Pagalit niya sa sarili. Hindi niya naisip na maaaring makita nito ang anak niya at baka... You're dead, Audrey. Wearing a Calvin Klein red and white two-piece, Erica gently swims at the pool of a very well-known Mujer Grand Hotel located somewhere in Pampanga. Sa harapan niya ay bumubungad ang papasikat na araw. Isang napakagandang tanawin ang masisilayan sa umaga. Napagdesisyonan niyang mag-swimming ng maaga pa lamang nang sa gayoon ay nare-relax ang katawan at isip niya. She is too stressed sa mga nangyayari lately. She can't reach out Jake since he flew to Texas. Napakahirap na nitong hagilapin at daig pa ang ibong Maya na madaling tanawin ngunit mahirap hulihin. She often seen him in magazines and in news. Well, namamayagpag na ang pangalan nito kahit sa ang sulok ng business world. Who couldn't know na ang isang Jake Sandoval ang susunod na mamumuno sa Shapelato, the Sandoval Conglomerate, isang napakalaking korporasyon na kilalang-kilala sa business world. Inilublob niya ang sarili sa tubig. Nang makailang laps ay napagdesisyonan niyang umahon dahil sa unti-unting panonood ng ginaw sa kanyang balat. She wore her robe na nakasampay sa beach bed. Sakto naman ang paglabas ni Bruce mula sa veranda ng kwarto nito. Bruce Ortega Caliente is her cousin. Ito ang tumulong sa kanya upang makaahon sa leche niyang buhay sa poder ng kanyang tiya. Piniga niya ang buhok at kumuway dito nang makitang nakatingin ito sa kanya. Ilang sandali lang siya nitong tinitigan at baliwalang muling pumasok sa kwarto nito. May pagka-psycho-lunatic ata ito sa tansya niya. Ubod ng gwapo, ngunit daig pa ang bakla kung makaiwas sa kanya. Hindi naman lingid sa kaalaman niya, ayaw sa kanya nito. Wala naman ito magagawa dahil magpinsan sila at may utang na loob ito sa kanyang namayapang mommy. Naupo siya sa beach bed, katabi ng isang lamesa. Inabot niya ang mug na naglalaman ng kape at sumimsim. Kinuha niya isang fashion magazine at binuklat iyon. Unang bungad pa lamang sa kanya ay ang mukhang hindi niya inaasahan. Audrey Atienza Fuentes, the new mega model and Brazil's face. Nakapaskil doon ang picture ng babae suot ang isang signature dress na kinunan sa isang sikat na event sa Nepal, ang image. Sa red carpet pa ito kinunan na nasa iba't ibang anggulo. Nagpupuyos ang sariling pinunit at nilukot niya ang pahinang iyon. Hanggang ngayon pala'y nabubuhay pa ang ahas na iyon. Matapos lukutin ay inihagas niya ang papel sa pool hanggang sa unti-unting mabasa at lumubog iyon. Kung tutuusin ay ilang oras lang ang layo ng Texas sa Brazil. Hindi imposibleng maaaring magkita ang dalawa. Oh, she can't let that happen. Kung nagawa niya ng sirain ang dalawa ay natitiyak niyang magagawa niya ulit iyon. Muli niyang inabot ang mug at sumimsim doon. Just wait me, my dear friend. Magugulat ka na lang isang araw. Magkaharap na ulit tayo.
Matapos may parada ang sasakyan sa parking lot ng MMG, bumaba si Jake sa sasakyan at umikot sa kabilang bahagi ng kotse. Binuksan niya ang pinto at niyuko ang pupungos-pungos pambata. Kusot-kusot nito ang mata. "Are we here?" Tanong nito na naghihikab pa. Tango niya at binuhat ito sa bisig. "Did I get you tired?" "Not really. I take a nap while we are way here." Ngiti nito sa kanya. "Also, I still have a power to carry heavy things." "Take a nap while we are way here." Nito at itinaas ang dalawang kamay na animoy may binubuhat na barbell. His little smile melted his heart. Nawala ang pagod niya at tila recharge na ulit. Kanina nung una niyang makita ito ay nais niyang maluha. Halo-halong emosyon ang tumatambol sa kanya at tila nagsusumikip sa tuwa ang kanyang puso nang makita ito.